Palalagyan ko na nga pala mga kakulit ng kesame ang aking munting bahay kubo. Dahil anahaw nga lamang ang bubong nito, kaya naman palalagyan ko na siya ng kesame. Para magkaroon nga ito ng kaunting design at para mas lalo pa nga itong gumanda. O diba mga kakulit? Kaya naman isang maganda at panibagong araw na naman sa ating lahat mga kakulit. Dahil palalagyan ko nga pala ng kesame itong aking munting bahay kubo. Kaya naman sa video nga na ito ngayon mga kakulit ay pumunta na nga si Papa sa hardware para bumili ng mga materyales na aming gagamitin sa paggawa nga ng kesame sa ating munting bahay kubo. Bali dumaan na rin nga pala mga kakulit si Papa sa bilihan ng gasol. Dahil naubusan nga ng laman yung aming maliit na tangke, kaya naman bumili na rin siya. Dahil doon na rin nga pala kami magluluto ng aming tanghalian sa ating munting bahay kubo. Sapagkat napakasarap nga kumain sa ganitong klase ng lugar. Yung tipong napakaliwalas, tahimik at nakaka-relax talaga. Kaya naman mapapakain ka talaga ng sobrang napakarami. O diba? At nang makabili na nga si Papa ng mga materyales na aming gagamitin sa pagkesame, ay hinakot na rin nila ito dito sa ating munting bahay kubo. At syempre mga kakulit, dahil alas 11 na nga ng tanghali ngayon, kaya naman magluluto na nga si Mama. Bali ang lulutuin nga pala ngayon mga kakulit na ulam ni Mama ay sinigang na bangus lamang. Para nga makahigop ng sabaw, dahil tamang-tama nga mga kakulit, dahil medyo makulimlim nga ang panahon ngayon. At habang nagluluto nga mga kakulit si Mama, ay ipapakita ko naman sa inyo ang lalagyan namin ng kesame ngayon. O diba mga kakulit, at kung makikita nyo nga ay wala siyang kadating-dating at medyo madilim nga siyang tingnan. So ngayon para nga mas gumanda itong ating munting bahay kubo, kaya naman palalagyan ko na ito ng kesame. Sapagkat kapag may kesame na nga ito mga kakulit, ay pwede ko itong pagpinturahan or dikitan ng sticker wallpaper para medyo lumiwanag ng tingnan itong kwarto ng ating munting bahay kubo. O diba mga kakulit, yung liwanag na kasing liwanag ng pagtingin ko sa'yo pag ikaw ang nakikita ko. Charot! Hindi gayaan. Bali nang makatapos na nga mga kaulit makapagluto si Mama, ay kumain muna kami ni Papa bago nga sila mag-umpisa dito sa lalagyan ng kesame. Siyempre mga kakulit, para may lakas nga sila bago gumawa. At si Papa na nga lamang pala mga kakulit ang gagawa ng kesame dito sa ating munting bahay kubo. Dahil marunong din naman si Papa na gumawa ng kesame, kaya naman siya na lamang ang gagawa. O diba mga kakulit, akala nyo pagbablog lamang ang alam ni Papa at pagtatato ano? Siyempre marunong din si Papa ang gumawa ng bahay. Charot! Hindi gayaan. Bali ang katulong nga pala mga kakulit ni Papa ngayon sa paggawa ng kesame dito sa ating munting bahay kubo ay yung isa kong tito na kapatid ni Papa na sumunod sa kanya. Ang laking bagay nga mga kakulit, sapagkat nga marunong gumawa si Papa ng mga ganitong bagay. Dahil hindi na nga namin ito iuupa, sapagkat marunong naman siyang gumawa. Kesa nga iupa pa nga namin sa iba, kung kaya naman niya. O diba? Dahil yung iuupa nga niya sa iba mga kakulit ay maibibili na namin yun ng iba pang pangangailangan. O diba mga kakulit, mindset ba? Nakatipid ka na, nakabili ka pa ng iba. Charot! Hindi gayaan, kuripot ka Kenzo. Bali sa mga oras nga pala na ito mga kakulit, ay naikabit na nga ni Papa yung mga kahoy na paglalapatan ng plywood. At dahil hapon na nga mga kakulit at mag-i-edit pa nga si Papa ng aming vlog, kaya naman bukas na lamang namin ito itutuloy. Kaya naman abangan nyo mga kakulit ang susunod na kabanata nitong ating munting bahay kubo. O diba? Charot! Gusto mo bang kumita at manalo ng totoong pera? Papakilala ko sa iyo ang PH Pasay. So, ang una mo lang gagawin na i-click mo ang link na nasa comment section and then mag-download at mag-register. Sa bawat magre-register, screenshot nyo lang at isend nyo sa comment section kasama ang GCash number nyo at mamimili ako ng bibigyan ko ng bonus. Pero isang mahalagang paalala na ang larong ito ay bawal sa bata. Be responsibly. Ito ay para lamang sa gusto maglibang at may extra income. Siyempre, ang itataya mo lang dito ay yung kaya mo lang mawala. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglaro dito sa Super Ace. So ayan, subukan natin maglaro dito sa Super Ace. Magbebet lang ako dito na 500. Then, spin lang. Ayan, oh, 1.8. Uy, scatter. Okay. Uy, 4,000. 3,000. 1.5. Wow. Grabe. Uy, 7.2. Uy, 24,000. Wow. 6,000. Uy.
Tingnan nyo naman kung gaano kalaki na panalunan ko for the first time. 71,200 pesos. Ayan oh. Oh. Ayan. O, di ba? Ganun lang kadaling maglaro at manalo dito kay PH Pasay. Kaya kung nais mong maglaro, i-click mo na yung link na nasa comment section. And then mag-download at mag-register. At sa bawat magre-register, screenshot nyo lang at isend nyo sa comment section. At mamimili ako ng bibigyan ko ng bonus.